So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest! Akala mo kung sinong mang-apak ng tao. The biggest, mayabang, sobrang yabang. Akala nila kanila na ang buong mundo. The biggest clown, the clown of clowns. Lakas Tama at Temple, the villain couple. Palakpakan ng mga putang inang yan. Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Mga kahombre ko, recap lang ha. Meron na tayong higit 6 na content tungkol kay Lakas Tama. At ito na ang ikapito natin. Marami-rami yun. Ang last video natin kay Lakas Tama ay isang panayam kasama ang ating kaibigan na si Jasmine ukol sa pagkalat nila ng skandal kuno ni Jasmine at pagsaan ni Lakas Tama na hindi raw ito guilty sa kaso which is malaking kasinungalingan. Eto mga kahombre ko ha, kumakalat ngayon ang isang video kung saan humaharurot ang isang sasakyan at biyak raw ang salamin nito. Ayon sa video, makikita nating si Lakas Tama pala ito at si Temple. Surprise! Oh my God! Nico David. Kumakalat mga kahombre ko na sa insidenteng ito, nakabangga si Lakas Tama ng isang motor rider sa Liwa-Liwa, Zambales. And that's tough, man. Sa pangyayari, nagawang suntukin ni Temple at nabasag niya ang ngipin ni Lakas Tama. At hindi naman nagawang bumawi ni Lakas Tama dito. Imbis na wala kang ginagawang kasalanan, putang ina mo! Suntukan! Alam niyo na kung ba't hindi siya bumawi. Kasi nasa public. Trust me. Gigil na gigil yan. Nako. Ayan, mukhang masasapot na siya. Malapit na to. Pukan na to. Gigil na, papa. Pare, gigil na. Kita mo to, sinlaki ng mukha ko. Malapit-lapit ka na, Temple. Get ready. Huwag ka mag-alala. Yan din naman talaga yung gusto mo eh. So, okay lang yan, di ba? Wala namang pumipilit sa'yo. Ikaw lang ang kumukuha ng taong isinuka na, itinai pa. Di ba? Ganun talaga. No? Chance pala, ha? Yan. Maganda yan. Magkakaroon kayo ng chance straight to hell. After ng kaganapan na yan, mga kahombre ko, makikita natin nagkaroon pa ng kabanggaan si Temple. Ayon kay Temple, ay naatrasan niya ang kotse na ito. Very, very crazy. Imagine niyo mga kahombre ko, 2 aksidente, 2 pareha silang umatras. Ang galing ng couple na ito. Palakpakan sa ulo, mga putang inang ito. Ang pagmamaneho, usually, pag nagdadrive ka, diretso, no? Kung ikaw ay hindi nakainom. Pero kung ikaw ay nakainom, ang drive ay pa-reverse. Ay, nako, grabe. Totoo naman yun. Tatanungin mo pa sa status mo, nakainom ba talaga kami? Hindi kami nakainom, kakagising lang. Meron po bang kakagising lang na paatras ang takbo? Nako naman. Sino ba namang umamin kahit kailan nalasing sila? Usually, ang taong lasing, kapag tinanong mo, lasing ka ba? Automatic ka lang sasabihin, hindi ako lasing eh. Ikaw talaga, Temple. Nagawang mag-post si Temple sa nangyaring kaganapan at sinaad niya kaya niya to nagawa na suntukin si Lakas Tama ay sa kadahilan ng pinapaluhod siya nito sa gitna ng kalsada sa initan. Wow! I refuse! At sa nasabing post, nag-comment din si MG at nagawang pasalamatan ito ni Temple. See? Kasi mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, no? Wala naman akong masamang tinapay talaga kay Temple. Kasi una sa lahat, hindi ko naman kilala yan. Pangalawa, wala naman din siyang pangalan sa internet, ano? So now, isa lang ang naging problema ko kay Temple, isa lang. Bakit niya continuously pinagbibigyan ang ganitong klase ng tao? Ine-enable niya yung pagka-demonyo ni Lakas Tama. Yun lang yun. Yun yung nakakainis.
At yun na nakakainit ng ulo sa isang banda. Why give another chance sa ganitong klase ng tao? Mga kahombre ko, iba kasing usapan ng second chance, third chance. Pero grabe to, parang 50th, 60th, 70th chance na to eh. At isipin nyo mga kahombre ko, bakit sa lahat na naging babae nila Kastama na nilalagay niya sa internet, lahat nagkamalas-malas at nagkandaleche-leche ang buhay? Kabukod tanging lalaki po na sila Kastama yung nagkakaroon ng ganitong klaseng buhay at relasyon. Ang buhay niya ay literal na GTA. Alam niyo yun? Puro gulo, puro crime, puro kabulastugan, puro kawalangyaan. Sabihin niyo sa akin, mapagbibigyan niyo pa ba ang tao na humahanap mismo ng ikakasira niya? How? Paano mo rin pagbibigyan ang taong siya mismo ang nagduduldol sa sarili niya sa kasamaan? Ayan ang point ko eh. Yari yung bugbog yun. Sasagasaan yun nila. Basta na meron. Nagbabarurot yun eh. Kaya nga ako eh. Kanina pa yun. Kaya pa yung boss? Parang may nasagi yata dyan. Naku po. Bitak na yung salamin niya. Binato nyo? Oo, sabi mo. Ilang beses ang babalik-balik dito. Oo nga ako eh. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na, puta yari ka. Bugbog ka nga. Bakit ano daw ba yun? May inang bato daw. Ayun, yari, bugbog ka oh. Ito, Ano sagi? Yung Sabi nasagi. yung babae ba? Asa na yung ano? Eh, Kasama pang babae ko. yabang oh. Yari ka, gago. Bugbog ka dito ngayon. Pilipino nyo, sir. Yabang oh. O yun, oh, takin ay babae pala yung ano. Nasagi oh. Ay, hindi. Uy, takin na, lasing na lasing. Ay, babae lang ito natin kanina sa ano din. Nasa simple natin. Ayun oh. Reklamo mo. Reklamo mo, kuya. Tumawag na lang kayo. Reklamo mo. Si ano to, di ba? Si ano eh. Sila Kastama. Ang police. Ay, gago ah. Kuya. Video ka. Tingnan mo. Ayun na yung pulis oh. Nagawang magbigay ng komento ni Jasmine ukol sa pangyayari, ngunit sinagot naman agad ito ni Tempo. Same lang tayo, lulunukin. Ay di pala same kasi di ako magpapa-apif. Mag-face the wall ka na lang. Kaya di ko na-upload yung video kagabi kasi susundan pala para isahan na lang. Pa-check up ka na lang ng aalagaan natin yung baby. Eto ang Gcash, huwag ka lang mangulit. Okay? Ang gulo po ng buhay nito, no? And actually, nadadamay din si Temple sa kaguluhan ng buhay nitong tao na ito. Ay, Anyway, surprise mga kahombre ko! Lakas Mama is back! At nagawang magbigay ng komento ng nanay nila Kastamang konsintidora. Makinig ah! At meron itong balak iuwi talaga si Lakastama sa Japan for the best. Hey! Sakit doon, Temple ah! putang ina mo! After din itong tira-tirahin at magbigay ng threat kay Jasmine, sinaad din itong mas gusto niya pala si Jasmine kay Temple. Nako, Temple, nako. Ayaw pala sa'yo nilakas mama. Oh my God. Ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? Pwede naman kumuha ng lost passport kaso ang daming bubusisiin. Di ba? Hindi na rin ako makalakad ng ayos kasi sinusumpong na ang binti ko. Sana nga kasi mas gusto ko si Jasmine. Oh my God. My God. Fucking shit. Ayon din dito, nag-uusap-usap daw mga influencers at ginagatasan ito. Ewan ko ba? Wala namang isip kasi si Yoshi eh. Di nyo ba napansin, ginagamit din siya nila para tumaas ang views at pang-content sila. Tamo nga, nakarating agad kay MG. Alam ko, mga nag-uusap-usap mga yan. Ganun na nga, di ba? Mga friend na silang lahat. Mali! Wala akong friends. Dalawa lang. Si Tony lang at si Mark. Wala na. Mga putang ina nyo kayo. Ma'am, lakas mama. Huwag po kayong tamang hinala. Masama yan. At minsan po, no, lakas mama, sana po matuwid nyo pa ang inyong anak. Kasi kayo lang po ang nakikita kong tanging susi upang siya'y matuwid. Kasi kung kukonsintihin nyo pa rin siya, kahit na ganito na yung sitwasyon, talagang di kayo magkakaigi. Talagang rekta na to sa, sana hanggang kulungan lang o rehabilitation para magbago naman. Grabe, tomboy kasi ang pinatulan mo. Tataasan kayo ng mga views, mga animal kayong lahat. Punyetas. Hindi rin natin alam kung ano talaga ang punot dulo, no?
Unang-una, nandun sila sa ibang lugar. Talagang, sabi nga daw, mga lasing, mga nakainom. Tapos, eto pa, kung hindi siguro niya gagawing sinapak siya, nitong isa, baka makuyog sila. Hindi kaya ganon, ano? At mainam naman, hindi siya binawian nitong isa. Ha, babae kasi yan, babae pa rin, ano? Ang atin, hindi natin alam kung ano talaga. Ha? Anak, ha? Bakit ganon pa rin? Mag-isip ka na, panahon na. Kakaedad ka na, no? Ilang taong ka na ba? Hoy, ha? Alisin nyo yung inom-inom. Masama sa tao yung ganyan. Uminom kayo pero wag nyo sinasagad. Naintindihan mo? Yan ang sinabi. Mga lasing daw kayo. Ano ba yan? Talaga? Ha? Puro gano'n na lang ba talaga ang buhay mo na? Buhay ninyo? Ha? Mag-ingat ka. Lagi ka mag-ingat. Kung hindi, ewan na lang din. Naintindihan mo? Ha? Bahala ka. Ayon sa ina nila Kastama, pinagbibintangan lamang ni Temple si Yoshi at kung tutuusin ay lasing daw rin pala ito. Diyos ko! Inilaglag po! Lasing na lasing kasi yan si Temple nung nag-live kanina, Mami. Ang tanong kasi kung sino nagda-drive talaga. Baka naman si Temple tas isinisi kay Yoshi yung una nilang nabangga. Mali. So ito mga kahombre ko, nakuha po natin ang panayam ni Mr. Carl Vince Neri II. Apakaswerte natin mga kahombre ko. At ito na po yung interview ko sa nabangga nila Kastama. So ito mga kahombre ko, kakausapin po natin yung tao na talagang na-involve, yung taong nasagasaan nila Kastama at ni Temple. Ito po siya. Ano pangalan mo, boss? Ako po si Carl Vince Neri po. Siya, ikaw yung nag-post, tama? Ikaw yung nag-post na kumalat sa social media ngayon, no? O sige, Carl Vince Neri. So, Carl na lang, no? O Vince. Carl, ikaw ay taga Cabanatuan? Taga saan ka? Hindi po, taga San Felipe, Zambales po. So, taga Zambales ka. Anong nangyari nung araw na yon na ganun yung nangyari sa inyo nila Kastama? Nung time po na papunta po ako ng Liwliwa sa pinagtatrabuhan ko po na work, napadaan po ako doon sa Kwentong Dagat, which is nag-aaway na po sila nung isa pang dayo. Paano? Isang Tapos, dayo? Sino pa yung dayo? Hindi ko po kilala yung dayo, sir. May kaaway pa po siya. May kaaway pa siyang isang bahay. Lalaki po. Grabe, sila Kastama to o si Temple? Si Lakas tama po, sir. Grabe talaga itong tao na to. Sige, tuloy. Go. Nabutan ko na po, basag na po yung windshield ng sasakyan nila. Okay. Kasi sabi po ng mga, ang dinig ko po sa mga sinasabi po ng mga taong nakapaligid, binato daw po kasi pinapaharurot niya po yung sasakyan niya, pabalik-balik po. Ang late lang po ng kalsada na yun. Tapos sir, nung time na naatrasan niya na ako, pinagsusuntok kasi siya nung dayo. Gusto niyang buksan yung pintuan niya, pero pinipigilan nung dayo, kaya ewan ko. Sorry ha, sorry boss ha. Sorry boss ha. Dayo, ibig mo sabihin dayuhan o dayo sa inyong bayan? Dayo dito sa amin, sir. Okay, sige. Turista rin, sir. Turista. Okay. Nung paglagpas ko, sir, umatras na siya paunti-unti. Kaya inaabanti ko na yung motor ko, nakapatay yung makina, sir, kasi namatay ng makina kasi traffic na. Okay. Iaandar ko ng paunti-unti yung motor ko, sir. Tapos nakita ko lumingon na ako, sir. Andyan na yung sakyan, sir. Ganito na lang, sir. Tatama na, sir. Buti nakatalon ako. Talagang... So in fact, ano yung mga natamo ng motor mo dito? Ano yung nangyari sa motor mo? Nabasag yung taillight, sir. Yung side mirror, bali. Yung signal light, bali. Yung fender hood, yung may tapalodo ko, sir, nabali rin sa likod. Tapos yung chassis ko, ngayon, sir, pina-check ko kanina sa mekaniko, sir, may tama yung loob. Pero pag pinicture mo yun, sir, hindi makikita eh. Hindi, nasa loob yung problema. So could you imagine, mga kahombre ko, wasak yung motor niya. Motor yun, ha? So, gawa yun sa literal na metal, no? Imagine niyo kung hindi nakatalon itong tao na to, anong mangyayari sana? Tapos, ngayon, ano pang nangyari? So, yan, nabangga ka. Ano nangyari? Nabangga na ako, sir. Tapos, pumalsik na yung motor. Alam mo yung sir? Kalahati ng isang kanto, sir. Ganon. Okay. Ganon kalayo. Grabe, ang lakas ng impact.
Malakas, sir. Kasi ang bilis na nagpatakbo ng patras, sir. Talagang wala siyang Patumangga. Wala siyang respeto Wala siyang patumanggaan. Wala siyang pakialam kung sinong babanggay niya. Wala siyang pakialam kasi ewan ko, parang lasing silang dalawa, sir eh. Hindi, may ano din yan. May history din yan no, kung ano-anong katarantaduhan din at the same time. So, hindi siya imposible. Alam mo yun, naniniwala ako sa sinasabi mo. Hindi talaga imposible yan. Legit yan. Tsaka after nung sir, nung pag bumalik na siya dun sa mismong pinag-aawayan nila, tinayo ko na yung motor ko, nag-usap sila nung jowa niya, yung babae. Mas inuna pa nilang magsapuan tsaka mag-aaway, sir, kaysa tignan ako na kamustahin ako, okay lang ba ako yung Tumaob ka, no? Obviously, disgrasya ko, tumalon ka. lang. Sabi mo, di ba? Tumalon ka. So, medyo nadali ka rin ng konti, ikaw, sa katawan mo, di ba? Sir, sobrang nervous ko talaga nun, sir. Sobra. Nanginginig ako, tinatapik ko yung dibdib ko. Syempre, Halos hindi ako makahinga, hinahabol ko yung hininga ko. Hindi naman tayo sanay Sobrang- sa mga ganyang gulo, di ba? So, Tapos, nung na, sir, papunta na kami ng police station, meron na naman siyang nabangga na Innova. sila din yung bumangga doon. Natrasan din natin yun. Nakasagi rin siya ng Innova, sir. Inatrasan niya rin yon? Oo, sir. Kasi Ay, may nako, hinahanap pa silang... Akala ko, Kasi yung may Innova, hinahanap pa nabangga sila. sila. Hindi, sir. Nasagi rin nila yun. Ano nangyari sa mga to? Ano ba? So, ngayon, sige, mabalik tayo ng konti. Papaano yung style nila sa'yo nung in-approach ka nila? Sabi mo, nag-away sila, inuna pa nila mag-away bago ka i-confront, di ba? O pagkatapos, Di ba, sir? Nagano na. Nakabalik na siya. Nag-aaway na sila. Hindi nila ako talaga tinignan. Hinintay pa nilang dumating yung pulis bago nila ako nilapitan. Tapos nung paglapit ng pulis, sir, hinanapan ako ng lisensya at ng papel ng motor ko. okay. Pinakita ko ngayon. Sir, kompleto ko teles ako. Naka-helmet pa akong pumunta dito. Habang nagdodrive. Perfect. Ganyan dapat. Then yung hinanap kay Mr. Lakastama yung lisensya niya. Hinahanap niya kay sa babae, sir. Hinahanap ng babae, wala silang maipakita. Kaya about dun sa post ko na without field 2. See? Wala siyang lisensyang dala. Tapos naipakita sa pulis. Ayun. Tapos yung sa post niya, sir, may pinicturan siyang lisensya. Pero nung sitwasyon na yun, wala eh. Hindi pwede yon. Dapat dala mo lagi ang lisensya mo. And isa ko pang sabihin sa'yo, di ba? Sabi ni Temple, siya daw yung nagdadrive. Totoo ba yon? Hindi po. No. Yung una, sir, sila Kastama ang nakabangga sa akin. Yun ang una. Okay. Yung pangalawa, si Temple na ho yung nakasagi doon sa Innova. Grabe. Kita nyo mga kahombre ko, gaano kasinungaling itong mga ito. Ito pang tao na ito, itong normal na tao na ito, yung mismong dudurugin nila sa social media. Alam niyo yun, binabalikan siya, kung ano-anong sinasabi against this guy. Pero alam niyo yun, itong tao na ito, hindi po ito influencer. Ito ay normal na mamamayan, simpleng mamamayan lang, no? Na naaberya ng kabulastugan itong dalawang to. Ewan ko, anong klaseng utak meron tong mga ito? Grabe. Incredible. Okay, sige. Doon na tayo sa binigyan ka. Nag-areglo kayo. Anong usapan nyo? Sige, go. Dinala ba kayo sa police station? Anong nangyari? Kwento mo. Yes, sir. Dinala kami sa police station. Bago, sir, nagpunta ng police station, nagpunta muna ako center, nagpa-BP muna ako. Talagang okay. iba yung pressure ko nung time na yon. Grabe. Talagang nanginginig ako sa nervyos. Okay. Police station namin, sir, aregloan na. Ang approach niya pa sa akin, sir, settle na natin to para matapos na. Sino may sabi? Yan yung tono ng yung babae, sir. Parang gusto mo, hawak mo ba kami sa leg na ikaw ba? Wala na akong nagawa, sir. Sinettle ko na lang kasi abala rin, sir, talaga. Kumbaga, may Sobrang gagawin bastos ka nilang pa. kausap. May gagawin ka Opo, pa. sir. May trabaho pa ako, sir, eh. Tapos, sir, di ba, ang nasa video na pinost niya, 15K. Okay, oo. Tama. Di ba, sir, kapag nakikipag-business deal ka, ang ibibigay mo munang price is mataas. Correct. Yun ang ginawa ko, sir, hanggang sa bumaba hanggang 7,000. Kung sasabihin ko munang sa pinakababa na price, mas lalo akong talo, sir. Oo. That's how I predict. Hindi naman tayo mangmang, sir, para Hindi naman, Hindi tayo mangmang, hindi tayo bobo na pagdating sa mga ganyang usapin. Tapos, sir, kung paano niya bastusin yung tito ko nung time na yun, talagang
Hindi lang ako makapagsalita kasi nasa in shock pa rin ako sa pangyayari nung about sa incident Sino na yun. binastos niya? Si Yung? Sir, iba yung tono na may pag-uusap niya sa dito ko, sir eh. At Parang pumunta gusto dito pa mo nila- sa police station. Tapos? Okay. Tapos ano sir, yung pag-uusap nila talagang, pero ito ganyan na. I-settle lang ganito. Gusto pa niya ang gusto ko sana sir mag-file. Kaso nga lang, syempre sir yung abala, gagastos pa ako. Oo, tama. Magkano lang naman sinasahod ko sir. Oo, yun nga. Kaya sir, sinettle ko na lang paano. Eto, may babasahin ako sa'yo, ha. Gusto ko sagutin mo ito ng ayos, ha. Sa damdamin mo at ng ang mga tao hindi ka balikan o kaya ikaw durug-durugan sa social media. Mga kahombre ko, ito hindi influencer, ha. Hindi, ako mas naniniwala ako dito kasi hindi naman ito i-risk ang kanyang muka at ang kanya mismong apelido, para sa kalokohan na to, ha. Ito siya yung naargabyado dito, ha. Nasaan yung nawasak sa motor mo? Ayos. Dapat di ka nakipag-areglo ng 7K kung madami kang sasabihin. Hindi ka tinakbuhan. Taong nakipag-settle dahil nga ayoko ng mahasel at matapos agad. Saka anong sinasabi mong influence of alcohol, kagigising lang namin tapos wala lisensya? Di dapat napakulong mo kung ganon. Tag-isa kami ng lisensya. Anong pinagsasabi mo walang dalang lisensya? 15K pinapabayad mo, nakipag-settle ka sa 7K. Yung sasakyan nga, nakapag-areglo ko agad, 20K modelo pa, tapos gusto mo 15K? Paki-explain yung lisensya. Yan ang number 1, di inaalis sa sasakyan namin, lisensya. Sir, yung lisensya, di ba sir, hinanapan kami ng lisensya parehas ni Sir Mr. Lakastama. Yung time na yun, wala siyang maipakita na lisensya doon sa pulis. Anong sabi nung pulis nung wala siyang lisensya? Wala sir, dinala na sila sa police station. Usual na galawan, usual. Tapos sige, sir, alam ko na yan. Kinakausap sila ng pulis sir, nag-aaway pa silang dalawa. Hindi man lang nila inisip na respeto ba doon sa mga pulis na rumisponde na Nasaan daw ang sira dyan? Doon sa picture ng motor mo. Sige, isagutin mo Sir, yun. taillight, basag sir. Side mirror, manibela. Liko yung manibela. Yung chassis ko sir, bengkong. Puta, saan ako kukuha ngayon ng... Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo Nasa link. Down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Yung 7,000 sir, sa panahon ngayon, malit na lang yun Pupunta ka lang ng palengke sir, 1,000 mo, ilan lang mabibili. Kumbaga, na-shock ka lang, kinailangan mo na lang matapos to kasi iba yung feeling mo nung nangyari yon, tama? Nung panahon na yun. Takot na takot ako sir. Kahit nung nasa police station kami, nag-aaway pa rin sila sir, nagsasakitan pa rin sila. Grabe, Hindi nga ako makalapit sir. O sir, nagsasapukan, naghahampasan. Grabe talaga to mga to. Oh my God, Kumarap pa nakakaya. yung mga police sir Grabe. Wala silang respeto. Okay, so now, ano ang masasabi mo ngayon sa ginawa na itong aberya sa'yo at sa pamilya mo ng mga ito, nila Temple? What can you say about this now? Pangkalahatan sir, sa bawat dayo mo sa ibang lugar, kailangan may baong kang respeto. Hindi yung babastusin mo yung lugar, binastos mo na nga yung mga tao, babastusin mo pa yung lugar. Unang-una mong dinadala sa sarili mo yung respeto at pakikipagkapwa sa tao. In regards naman doon sa pera, no? Anong masasabi mo doon sa natanggap mo na 7K? Okay na ba yun? Okay na yun. Wala na, nasettle mo na Natapos na yung issue, yung usapan nyo. Okay na yun. Settle na yung 7,000, okay na ako doon. Meron na akong pang-check up, pang general check up, tsaka yung sa motor. Nag-post lang talaga ako sa FB sir nung binasa mo sir. Kasi nag-live siya kinagabihan na walang gasgas yung motor. Paano nga kasi magkakagasgas? Basag. Basag yung tail light, basag yung signal light, basag yung side mirror, yung tapalodo basag, yung side cover ko basag. Paano gasgas? Basag. Wasak. Nabiyak. So, sorry sir. Nakakagalit sobra. Okay. Sige, ganito, Carl. Mapapakinggan at mapapakinggan ka naman dito for sure. Kakalat tong video na to, no? So, matindi na tong mga binitawan mo na ito. Hindi naman ako magpo-post sir kung kung hindi siya nag-live na sinabi niyang walang gasgas yung motor. Hindi, na-offend ka lang. Na-offend ka lang kaya bumawi ka ng Na-offend post. ko sir Ganito kasi yan, sir. no? Unfortunately, may mga tao talaga na ganyan, nabubuhay sa kasinungalingan. Marami rin akong kilalang ganyan. And that's the sad part here. Kasi
lalo na pag may mga followers ka, walang nangyayari kundi ang paniwalaan mo yung may followers kaysa sa yung nagsasabi ng totoo at walang pangalan. Ganyan dito. Kaya ako, mga ka-hombre ko, binigyan natin ng chance itong tao na ito to explain his side. Kasi definitely, hindi aabot. Kahit siya pa mag-post, hindi po yan aabot sa inyo at even sa kanilang dalawa. Alam nyo, nagsinungaling kayo. Alam nyo yan. Pero syempre, walang kapalag-palag itong tao na ito. Oh, buti na lang lumapit dito. Simpleng mga kabayan. Simpleng namumuhay lang ako ng isang kahit santo ka, tapos ganun. Kaya nga. Hayaan mo na. Ngayon, Carl, kahit papano, makakabawi at makakaboses ka na sa video na ito. Yun na. Maraming salamat. At ikaw ay parating mag-ingat, ha? Ingat ka na lang Pero lagi. sir, may pahabol lang ako, sir. Sige, go. Kung nakaabala man kayo, para sa lahat to, sir, kung makakaabala kayo ng ibang tao, wag yung kayo pa yung nagmumukhang victim, sila pa yung galit eh. Ako yung naagrabyado eh. Sobra naman na yung pagtataasan mo kami ng boses ng tito ko. Bakit? Sino ka ba? Di ba? Hawak mo ba kami sa leg? Hawak mo ba yung mundo? Di sana bumili ka ng sariling mundo. Di ba? Salamat, boss. I appreciate Salamat, you. sir. Thank you. So, napanood nyo lahat, mga kahombre ko. Diyan makikita nyo na napakasinungaling talaga ng dalawang ito. Ito po yung ibang mga point ng mga netizens na follower talaga ni Temple na nanunood ng mga videos niya. Ang ob-ob ni Temple, buti kung di nag-live yan, na lasing siya, maniniwala pa kami. O sige, sabihin na natin kagigising, pero nakaabala pa talaga kayo ng ibang tao dahil sa pagrarambulan nyo. Paano kung napuruhan nyo tong lalaki at di na nabuhay? Kaya pa kaya yan ang areglo nyo? Ikaw pa matapang sa mga video, ikaw na nga nakaabala sa di mo kalugar. O, same po sila ng idea ni Mr. Carl. Mayabang talaga po sila. Sa kayabangan niyan, may inatrasang Innova pa. Kausap ng pulis, sarap pa ng yosi. Sa kayabangan nila, duguan ang bunganga ng lalaki. Kung mag-aaway kayo, wag dito sa amin dahil ang daming taong nadadamay at dapat marunong kayong rumispeto. Wala kayo sa lugar nyo. Ang mga tao dito sa San Felipe ay marunong rumispeto at marunong kaming tumanggap ng mga bisita. Lalong-lalo ang mga taong bumibisita dito, ang taas sa lugar namin. Ang taas ng boses mo. Imbes na makipag-usap ng maayos, akala mo kung sino ka. Grabe, di ba? Ito yung mga taga dun mismo, mga kahombre ko, ha? Sabi sa nabasa ko na andun sa place na sinapok niyan si LT, nag-aaway-away daw yan sa kotse. Yung babae na yan, ang driver. Humaharurot. Well, ewan ko lang kung totoo to, ha? Kasi nag-aaway sila, tapos napansin na ng mga residente doon, binalibag yung kotse nila, kaya itong si babae huminto. At kung makikita sa video, komo laseng, inaawat na ni LT. Kasi nga, makukuyog na sila, tapos ang pinagbuntunan niya ng galit si LT, kaya niya sinapok-sapok. Wow. Oo, ma'am, kasi sa room pa lang kung saan sila naka-check-in na resort, ay nag-aaway na sila. Bali, nasa labas na sila nung maka-aksidente nung una, pumasok lang ulit si babae sa resort. Hahanapin lang daw niya yung perang nakabundle na hinagis niya. Yon, sa kasamaang palad na atrasan niya yung nakapark na Innova na guest din sa resort. Sila kastama nakasakay na sa police mobile niyan. Kaya bandang huli, dalawa na silang sangkot sa naka-aksidente. Grabe, mga kahombre ko. Grabe. What a life, lakastama. Kailan ka ba magbabago? So, ito, quick explanation na lang to sa nangyari dun sa Zambales. Linawin ko din na unang-una yung windshield, yung salamin ng sasakyan, hindi si Yoshi ang nagbasag nun. Binato siya. Linawin ko rin na hindi kasalanan ng isa, kundi kasalanan ko. At hindi po nakainom nung umaga na yan. Magbe-breakfast pa lang po. Yung kasama namin nauna na sa kainan habang kami nag-war. Yung mga naabala namin, ayun na ayos naman. Yung sa motor, nagbayad kami. Then, yun sa sasakyan na nabangga ko. Ano lang naman, di naman yung malalang bangga na as in binangga. Na atrasan lang siya. Bayad na rin. So, ayun, sana maliwanagan kayo. Tsaka huwag kayo puro hate na ba't ganun ang ayos namin sa social media. Okay talaga kami. Dahil nga, kinuwento ko naman to dun sa video ko na panood nyo to na may ugali nga akong, hindi ako mapagkumbabang babae. Yun ang ayaw niya sa akin, kaya nagtatalo kami. Hindi ako yung tipong magsasorry ganyan. Hindi ko kasi nakaugalian yung ganyan. Pero yun nga, inaayos ko yung ganun kong galit para nga maging okay kami. Saktong-sakto ginawa kong video kasi sinabi ko naman dyan na palalaban niya ako sa kanya. Yun nga yung ayaw niya sa akin. Tsaka,
sa point na to, huwag naman Sara din puro kesyo kasalanan ng isa. Alamin niyo muna, huwag kayo nangingilam na gumagawa kayo ng sarili niyong issue. Kaya nasunto ko yung isa, ang gusto ko lang naman yung, alam mo yung okay na sana. Imbes na okay na kami, nagkaroon pa ng hassle. Ito, papakita ko na lang din siguro dito yung video na, pararinig ko na lang na, ito ba gusto mo? Ganoon ko na, imbes na okay, wala na abalang tao. Ito, abala. Pero, yun, disaster nga. So, butit na tagpos naman. Tsaka, normal naman mag-aaway, diba? Hindi normal yung gumawa ng issue na kesyo ganito, ganyan nangyari. Na akala mo naman, alam niyo yung nangyari. Mga basher dyan. Gusto mo yun sa akin? Hindi ko gusto sa'yo yun. Nakipag-ayos ako sa'yo. Tangina, ano gusto sa'yo? Din mo ako doon? Siraulo ka ba? Nakikipag-ayos ako sa'yo. Positive mo lang sa akin. Ay, papagod ka. Imbis na, wala akong ginagawang kasalanan. Putang ina mo! Yung ba gusto mo? May videoan? Ha? Nakikipag-ayos ako sa'yo. Nilayasan mo ako doon. Tang ina ka. 20 po. Okay lang po. Sige, pasensya ka na. Okay lang po. Wala akong ano eh. Sige po. Iniisip ko kasi. Para, doon ko na lang po ko rin yung alam. Oo, kasi kung ano ko na. Sige po, sige po. Mahaba na po po. Para hindi na rin Lalaki pa yan. Opo, no? Kasi wala na lang ano. Salamat po ah. Pasensya na po kayo. Eh, wala po eh. Oo, naintindihan ko. Ikaw na nga magbilang ng 20. Bigyan mo 20. Sino? Si Kuya? Oo. 20, bigyan mo. Pasensya na po Kuya. Salamat po. Sila yung nabanggaan. Igluin ko pa yung motor na itong hinayupak na to. Mas okay na yun? Oo. Nakaano ka pa? Oo. Buti may lisensyang dala-dala. Magagawa pa yun, no? Ano ba? Gusto mo pakulong ka na? Ha? Ha? Wala, kung ano trip mo ako kahit sa ano, alam na yan. Gusto mo makapagay sa akin? Kaya na, kung gusto mo, ikaw yan. Gusto mo makapagay sa akin? Ha, ikaw. Oo. Alam mo naman, kaya nga... Oo, kaya nga ayusin ko yung putang ng ginawa mo eh. Kaya kita mo kahit... Pasensya na po Kuya. Salamat po, salamat. Sa ano na sama ko rin pala dito yung about sa may-ari ng motor. Nagka-picture pa siya dun sa isa. Nung nakapag-ayos. Tapos nakita ko nag-rant. Naikwento ko lang naman na nagpabayad niya ng ganong halaga. 5,000. 6. Last na. O, 7, mag-gitna na. Tapos na. 7. 7. Mamayari na. Okay na. Okay na yun. Doon na ako. Wala na akong iyanot. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Ako nga na ano eh. 7. Sino ba may-ari ng motor? Ako ang guardian niya. Okay po. Nag-work siya sa akin doon sa Limiwa sa resort. Sige na, 7. One love. Good fucking vibes.